Hello po muli mga kababayan, kamusta po ang lahat mga kababayan? Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan lahat, lalo po ang mga kababayan natin sa mga OFW. Maingatan po sana kayo mga kababayan at siyempre po sa ating bansa, saan man sulok ng bansa po, maingatan po tayo mga kababayan. At siyempre po magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa lahat, sa ating lahat mga kababayan. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Umpisa na po natin. Ito po putok na po ito sa social media at pati po sa mainstream media ay pinag-usapan po mga tambay. Meron na naman pong bago mga tambay. Meron naman pong bago ngayon na dumaan na naman po sa illegal na sinasabi pong bawal silang dumaan doon mga politiko. Kahit naman tayo bawal sa bus lane mga tambay. Napakarami na pong politiko ang nagdadaan dito, talagang napag-uusapan. Ang tanong, wala naman po nakakasuhan. Wala naman po nakakasuhan eh. Lagi may kasalanan, driver. Nung nakaraan po, 'di ba? May senador, may congressman, yung huli po congressman eh. Anak nung isumbong mo. Isumbong mo kay Sylvester. Isumbong mo yata kay Rapi Tulfo, yung anak niyang congressman, 'di ba? Itong huli. Di ba? At nung marami po, katulad po nila, meron pa sila Chavit dyan, di ba? At mga senador. Ngayon naman po, matindi po ngayon. PNP chief naman po ngayon, mga tambay. PNP chief naman ang nagdaan po. Ngayon po, tinatanong po, at syempre po, kinu-question ng media itong si General Marbil. At may sagot naman po dito ang DILG Secretary Remulla, mga tambay. Pakinggan po natin, mga tambay, ang sagot po ng DILG Secretary Remulla about po dito sa general mga tambay. Ano naman kaya ang dahilan ng general? Bakit siya nagdaan doon? Mga kababayan, komentuhan natin pagkatapos ng balita. Sir, all of them are AWOL. I cannot give a number either. I'm sorry. All right. Sir, may we confirm if this is the emergency that Marbil was talking about when he or his personnel used the EDSA busway? Is the kidnapping case, the emergency meeting that he was pertaining to? I was not with General Marbil at that time, so only he can answer that. Sir, but in an interview, he said that you will be the one who will answer what emergency he was pertaining to. He was quoted in several articles. Yeah, okay. He was aware of the operations. We were in constant communication. I asked him to appear. So, kung ano naman ang methodology niya para papunta ron, let me make it clear, I did not give instructions to violate any traffic laws to get there. But he was aware of the emergency. Sir, moving forward, what is your directive for PNP officials, especially high-ranking officials, with regard to the use of the EDSA busway or on how to classify emergency situations? Kapag po ba nagpatawag kayo ng meeting na madalian, would that be already constituted as an emergency in the future? Let me make it clear. Kahit ako, hindi ako gumagamit ng busway. We have a firm agreement with the MMDA that there's a zero tolerance policy. Now, in case of this, kay General Marbil, if that were the case, because I wasn't aware of yung until after, hindi naman ako informed. Pero he was aware of the emergency. Last from my answer, you mentioned a zero tolerance policy. What sanctions will be imposed against PNP officials, whether in that incident or in future incidents, na mag-violate sa EDSA busway policy? Well, number one is the regular policy, but number two, it'll be investigated as whether it is an abuse of authority or not. Ayan mga tambay, yung pala dahilan may meeting pala kasama ang DILG Secretary, mga tambay. Kaya lang, yung mismo daw DILG Secretary, hindi po nagdadaan sa bus lane, mga tambay. Hindi po nagdadaan doon kahit daw emergency. Yan po wala naman po saysayan, mga tambay. Kaya lang po, nakakaano lang, parang niluluko lang po kasi mga Pilipino. Bakit? Gagawa po ng batas itong mga politiko na ito. Gagawa ng batas, pero sila po, kauna-unahan lumalabag sa batas. Pag sila yung lumabag na sa batas, hindi naman po ito mapaparusahan. Sino po nagiging gago? Sila. Sila pong gumagawa ng batas, sila nagpapatupad ng batas, sila rin po ang mga lumalabag.
Di ba? Ano po itatawag natin sila sa kanila? Matitino? Magagaling? Gagawa ka ng batas, magpapatupad ka ng batas, pero ikaw yung lalabag sa batas? Ano tawag dito sa mga taong ito? Hindi ba ito mga ob-ob? Di ba? Hindi ba ito mga gago? Di ba? Hindi ba mga gago di umano itong mga ito? Di ba nakakalungkot lang ano? Tanggalin nyo na yung batas na yan, you know? At hindi nyo naman kaya na tuparin ang batas na ginagawa nyo. You know, ipagbabawal yung dumaan ang mga opisyal dyan, katulad ng mga pulis, mga general. You know, hindi naman kayang pigilan. Gagawa't gagawa dahil nga katigasan ng ulo. Dahil una-una, may mga kapangyarihan, may power. Di ba? Kung hindi ba naman mga gago tong mga ito, hindi umano eh. Hindi ba mga gago? Gagawa ka ng batas. Tapos napakaraming mga mambabatas ang nasisilo riyan. You know, tanggalin nyo na kasi yung batas na yan. Kasi gaguhan na lang yan eh. Ginagago nyo lang ang mga sarili nyo. Bakit? You know, kayo rin ang lumalabag eh. Di ba? Magsasuggest lang si Kamanong para pumabor din sa inyo nang hindi kayo nagiging gago at kayahiya sa taong bayan. Kasi nagiging gago at kayahiya po sa taong bayan itong mga tao na ito eh. You know, nagpapatupad ng batas, gumagawa ng batas, pero sila'y lumalabag sa batas. Di ba? Alam nyo, ang dapat yung gawin mga sir, lalo yung mga mambabatas na nasilo na riyan, nahuli na riyan, merong mga congressman, ang laging dinadahilan naman yung iba, senador, mga mayayaman, mga dating politiko, nahuhuli riyan. Di ba? Lagi naman depresya, driver. Di ba? Ang gawin nyo po, magpasakay ng batas. Ang gawin nyo po, dahil sa Pilipinas naman, sa ating bansa, sa ating bayan, ang batas po ay pang mahirap lamang. Ang gawin nyo pong batas, lahat ng mayaman, kilala, mga politiko, exempted sa batas. Di po ba maganda para sa inyo yon? Sa lahat. Para alam na po ng mga Pilipino, lalo ng middle class at may hirap, na yung batas para lang sa amin. Kami lang ang sumusunod sa batas. Kami lang ang pwedeng parusahan ng batas. Di ba? Para hindi po kayo nagiging gago at bobo sa mga Pilipino. Di ba, mga kababayan? Gagawa-gawa kayo ng batas. Kayo'y lumalabag sa batas. Tapos, kaya nyo naman lusutan. Nalulusutan nyo eh. Di ba? Pero pagka kami, mahihirap. Pag nahuli riyan, revoke pa ang lisensya namin. Makukulong pa kami. May penalty pa. Unbelievable. Kaya nga tanggalin nyo na yung batas na yan. Baguhin nyo ng batas. Basta politiko, pulis, mayaman, kilalang tao, exempted sa batas. Di po ba? Para alam na namin. Ito exempted ito, mayaman ito, mayaman. Ganun. Hindi pwede sa batas ito. Hindi pwede implement ang batas kasi politiko yon. Okay yon. Ganun. O yan, pulis yan, general yan. O hindi pwede hulihin yan. Exempted sa batas yan. Ganun ang gawin nyo mga sir. Para hindi po kayo nagiging mukhang gago at bobo at tanga. Di umano. Ang bihira kayo. Nakakatikay ng ulo. Di ba mga kababayan? Suggestion lang po ni Kamanong yun. Kasi, napakarami na po eh. Napakadalas. Yung iba nakakalusot, hindi nahuli. Marami po dyan hindi nahuli. Sa totoo lang. Marami po dyan nakakalusot. Ito lang po kasi, baka hindi kilala nun ang huli. Hindi kilala. Kaya nahulit, hindi nakalusot. Di ba? Panahon na po. Repasuhin nyo na po ang batas. Baguhin nyo po. Kasi sa bansang Pilipinas, wala naman po nakukulong na matagal na mayayaman, lalo pag politiko. Kahit nga magnanakaw eh. Kahit nga bilyon-bilyon na ang ninakaw. Kahit daan-daang milyon ang ninakaw. Wala naman nakukulong na matagal. Wala naman eh. Naabsuelto, nakakalaya, nakakatakbo pa ulit politiko, nananalo pa ulit. Di ba? Kaya baguhin na po, napapanahon na po, baguhin ang batas. Lalo po pagka ganitong klaseng gobyerno meron tayo, baguhin po batas. Hindi po kasi katulad nung gobyerno na nahawakan ng 6 na taon ni dating Pangulong Duterte. Hindi po ganyan. Hindi po ganyan ang pagpapatakbo ng batas at sumusunod po sa batas. Karamihan po, meron naman tayong mga Pilipinong pasaway, pero majority,
Di ba? Sumusunod na sa batas. At may takot. Kung yung mga addictos nga, natakot nagparehab Di ba? Depende kasi sa namumuno. Pero kung ganitong klase ang gobyernong meron tayo, baguhin na natin ang batas. Wala naman sumusunod na mga politiko. Di ba? Matitigas ang ulo. Di ba? Panahon na po yun. Komento ni Kamanong, baguhin nyo na ang batas. Ang batas, exempted nyo na ang mga sarili nyo. I-exempted nyo na po sa batas. Kasi nakikita naman po namin yan Nakikita na mahihirap, mga middle class. Ang batas, karamihan ay pang mahirap lamang. Ini-implement. Pagka sa mayayaman, sikat, kilala, mga politiko, mga may kapangyarihan, nagiging exempted po sa batas. Real talk. Kaya po, panahon na po, nabalangkasin na po yung batas sa bagong Pilipinas. Sa bagong Pilipinas lang. Yung 6 na taon, kung matapos ng Pangulong Marcos, 6 na taon bago ang batas sa bagong Pilipinas. Exempted lahat. Ang mga politiko, mga pulis, mga general, mga oligarko, mayayaman, kilala sa lipunan, exempted na. Lahat, pwede na silang dumaan sa EDSA. Diyan po sa bus lane, pwede na. Exempted na kayo. Para hindi na kayo nagmumukhang gago, tanga at bobo. Kahiya-hiya lang. Kahiya-hiya lang po ang batas na ginagawa nyo. Kayo rin ang sumusuway at lumalabag sa batas. Di ba? Nakita mo, pinag-uusapan pa ba? Wala na. Di ba? Tapos na. Mapag-usapan sa media, sandali. Tapos na. Klaro na yan. Okay na yan. Di ba? Kaya lang sa mga katulad natin na nag-iisip at tinitingnan natin na nangyayari sa ating lipunan, di ba nakikita natin yung sitwasyon na talagang ang batas po na ginagawa po sa ating bansa at ang batas po na ginagawa nila para sa atin lang. Sa atin lang. Sa ating mga mahihirap at middle class. Pero sa kanila, nagiging exempted po sila sa batas na ginagawa nila. Mga kababayan, napakadali po nilang lusutan. Di ba? Marami po silang dahilan at marami po silang katwiran pag sila na'y nahuli. Kaya nga po napakabubuti nilang tao. Kaya nga po ginagago lang po tayo ng mga yan. Ginagago lang po tayo. Gagawa-gawa ng batas, mga tambay, pagka sila na, hindi pwede sa kanila yan. Walang paru-parusa riyan. Ang parusa lang po na nakikita ng taong bayan, hanggang salita lamang. Hanggang release statement. Hanggang release statement lang po yata ang pataw na parusa sa kanila. At karamihan naman pong napapatawa ng parusa, driver. Ang kawawang driver. Kaya babaguhin na po natin ang kanta. Laos na po. Yung sinasabi po. May kanta po kasi, di ba? Yung cowboy. Ang kawawang cowboy. Ngayon po, sa panahon po nga natin ngayon, at sa panahon ng bagong Pilipinas, iba na po ang kanta. Ang kawawang driver na po. Ang kawawang driver ng mga politiko at kasama pa ang mga general. Ang kawawang driver. Di ba mga kabayan? Ganyan po ang nangyayari sa ating bansa, lalo sa bagong Pilipinas. Ang nagiging kawawa, ang mga driver na lumalabag sa batas. Kawawang driver. Palibasa, mahirap, mga kababayan. Muli po, si Katambay Manong, hindi naman po dadaan sa EDSA, mga tambay. Kasi, hindi po exempted si Kamanong doon. Pang politiko lang po doon, pang mga general at mga pang mayayaman, mga oligarko, mga tambay. Pwede po sila ron. Napakadali po nilang lusutan yun. Kung si Kamanong ang dadaan doon, bagan siya si Kamanong. Bagan siya. Baka mapusasan pa. Di ba mga kabayan? Ay nako, patawarin natin sila. Kaya nga po, tama-tama po yung suggestion ko. Baguhin yung batas. Exempted na kayo riyan. Exempted na para hindi kayo nagiging gago, tanga, bobo sa paningin ng mga Pilipino. Maraming salamat po sa mga nagusto po ng ating tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, mga kababayan. Baguhin na rin po natin ang mga politiko. Huwag na po natin pabalikin ang 19th Congress. Ang pabalikin po natin, yung mga hindi po tumanggap ng suhol, lalong-lalo sa mga distrito po natin. Yung mga hindi po tumanggap dyan, mga congressman, yan po
At wag na po tayong bumoto ng mga luma, mga tambay. Luma, napakarami na nilang naipon sa Pilipinas, mga tambay. Sobra-sobra na po ang mga naipon ng mga yan. Di ba, mga kabayan? Sobra-sobra na po. Kung totoo po, gano'n na po kalaki yung pera na naipon nila, ano po yung sinasabi ko? 100 to 200 million peso. Pirma pa lang yun. Paano pa yung mga port barrel? Mga tambay, yung port barrel nila. Yung mga ayuda nila, may mga 7-7 pa yan. Kaya po, alam na po natin yan. Kilala naman natin yan, mga congressman, mga representative. Kilala natin sa mga distrito natin yan. Ito po yung mga senador, mga tambay, PDP laban. Yan po, kilala nyo na po yan. Lagi po nakikita na natin yan, mga kabayan. Ang pambato po ni dating Pangulong Duterte at Vice President Sara Duterte. Sa pangunguna po ni Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, Congressman Attorney Marcoleta, at syempre po Congressman Vicente Lambino, Kibuloy Apollo, at Salvador Philip, at Attorney Vic Rodriguez, Attorney Jamie Bondoc, at Attorney JB Hinlo, mga tambay. PDP laban. Muli po, mga tambay, ingatan nawa. Paalam. Bye-bye.